Isang magandang dalaga ang umuwi sa kanyang bayang Sinilangan para lamang matuklasan na ang lupang pamana ng kanyang pamilya ay inaagaw ng isang malupit at tiwaling kapitan ng barangay. At sa kanyang sariling lakas, buong tapang niyang hinarap ang isang kapangyarihang tila hindi magigiba. Isang lihim na video ang kumalat na siyang nagsindi ng galit ng buong bansa at nagbukas ng pinto para sa isang malawakang investigasyon. Ang katotohanan ay unti-unting lumitaw, inilalantad ang isang sabwatan na mas malala pa sa inaakala. Mananaig kaya ang katapangan ang dalagang ito upang pabagsakin ang tiranong matagal nang kumukontrol sa kanilang baryo, o magiging isa lamang siyang panibagong biktima sa nakamamatay na larong ito ng kapangyarihan. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, si Mayumi, isang 25 taong gulang na babae na may angking ganda at talino, ay nakipagsapalaran sa magulong buhay ng Kamaynilaan upang abutin ang kanyang mga pangarap sa edukasyon at karera. Ngunit isang kagyat na balita ang pumilit sa kanya na bumalik sa maliit na baryo ng San Isidro sa Nueva Ecija, ang lugar na naging piping saksi sa kanyang kabataan. Ang kanyang pag-uwi ay hindi para magbakasyon o magbalik tanaw sa nakaraan, kundi dahil sa isang mahalagang tawag mula sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang minamahal na ina ay nahaharap sa isang malaking pagsubok na nagbabanta sa pundasyon ng kanilang buhay. Pagdating ni Mayumi sa kanyang sinilangang lupa, ang pamilyar na simoy ng hangin mula sa mga palayan ay may kasamang kakaibang bigat ng pangamba. Ang masamang balita ay agad siyang sinalubong. Isang malawak na lupang pamana ng kanilang pamilya, na naging bukal ng kanilang kabuhayan sa loob ng maraming henerasyon mula pa sa panahon ng kanyang mga lolo't lola, ay nanganganib na ngayon na maagaw. Mayumi, anak. Ang lupa natin, humikbi ang kanyang inang si Aling Elena, nanginginig ang boses. Ang kulubot na mukha nito ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng pag-asa. Ang lupang binungkal natin mula pa noon, bigla na lang nilang inaangkin. Sabi ni Kapitan Reyes, gagawin daw itong lot para sa isang ecotourism project ng barangay. Paano naman mangyayari iyon, anak? Ito lang ang natatangi nating yaman, dagdag pa nito, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap ni Mayumi ang kanyang ina ng mahigpit, sinusubukang pakalmahin ito, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na umiikot. Sanay sa lohikal at analitikal na pag-iisip ng syudad, agad niyang naamoy ang kabuktutan sa likod ng biglaang pag-angkin na ito. Inay, ipaliwanag niyo po sa akin ng detalyado. Kailan pa ito nagsimula? Mayroon po bang opisyal na sulat o abiso? Tanong niya, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses, kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Hindi nila basta-basta maaaring kunin ang lupa natin nang walang malinaw na basehan sa batas. Ilang linggo na, anak, sagot ni Aling Elena, pinupunasan ang kanyang mga luha. May sulat nga, pero ang laman ay abiso lang na kukunin na ang lupa para sa kapakanan daw ng barangay. Walang negosasyon, walang disenteng kabayaran. Kahit si Kagawad Benigno at ang mga konsehal, parang nagbubulag-bulagan. Kumunot ang noo ni Mayumi. Si Kagawad Benigno. Ang mga opisyal ng barangay? Hindi ba't dapat nilang protektahan ang karapatan ng mga residente? Sinubukan na po ba nilang kausapin si Kapitan Reyes? Sinubukan na, anak, sinubukan na, tugon ni Aling Elena. Pero lahat sila, ang sabi ay wala silang magagawa. Desisyon na raw ng barangay. Huwag nang kumontra sa Agos, Elena, baka lalo ka lang mapahamak, ganyan ang sabi nila. Para silang lahat takot. Si Kapitan Reyes daw, malakas ang koneksyon hanggang sa kapitolyo ng probinsya. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay lalong nagpatibay sa hinala ni Mayumi. Isang biglaang proyekto na walang pulong bayan, walang makatarungang kompensasyon, at sinusuportahan ng mga opisyal ng barangay na nananahimik, malinaw na may itinatagong kabulukan. Hindi ito makatuwiran, inay, bulong ni Mayumi habang nakatingin sa malawak na palayan sa kanilang harapan, na dating pinagkukunan ng kanilang buhay. Hindi tayo mananahimik lang. May mali sa likod ng lahat ng ito at hahanapin ko ang katotohanan. Ang mga salita ni Mayumi, puno ng determinasyon, ay muling nagsindi ng isang maliit na pag-asa sa mga mata ng kanyang ina. Ang hinala ni Mayumi, na sanay sa masalimuot na batas at burokrasya ng syudad, ay lalo pang lumakas. Ang kanyang likas na paniniwala sa lohika at katarungan ay sumisigaw na mayroong mali sa likod ng pag-angkin ni Kapitan Reyes.
Inay, hindi tayo maaaring manahimik lang, sabi ni Mayumi sa kanyang ina matapos ang isang gabing mahabang pag-uusap. Napakaraming butas sa kwentong ito. Bakit walang pulong bayan? Bakit walang malinaw na usapan tungkol sa bayad pinsala? Lahat ito ay kahina-hinala. Kinabukasan, nagpasya si Mayumi na huwag nang mag-aksaya ng panahon. Dala ang nag-aalab na determinasyon, pinuntahan niya ang barangay hall, umaasang makakakuha ng direktang paliwanag mula sa mga may kapangyarihan. Magandang umaga po, Kagawad Benigno, bati ni Mayumi nang may paggalang ngunit may diin nang makita ang isa sa mga opisyal. Ako po si Mayumi, anak ni Aling Elena. Narito po ako para itanong ang tungkol sa pag-angkin sa aming lupang mana na gagawin daw pong proyekto. Maaari po bang ipaliwanag ninyo ang basehan ng batas at ang prosesong ginamit sa desisyong ito? Ang kagawad, na halatang balisa, ay bumuntong hininga na lamang. Paumanhin, Mayumi, desisyon na ito ng kapitan. Kami ay sumusunod lamang sa utos. Lahat naman ay dumaan sa tamang proseso. Anong tamang proseso, kagawad? Tanong ni Mayumi, bahagyang tumaas ang kanyang boses. Walang sapat na anunsyo sa komunidad. Walang negosasyon para sa makatarungang kabayaran. Ito ba ang tinatawag ninyong tamang proseso? Hindi niyo po ba nakikita ang kawalang katarungan dito? Yumuko lamang ang kagawad, iniiwasan ang matalim na tingin ni Mayumi. Kami ay walang magagawa, Neng. Si Kapitan Reyes ang may buong kapangyarihan sa bagay na ito. Maliit na tao lang kami. Sunod na nilapitan ni Mayumi ang mga nakatatanda sa baryo, sinusubukang humanap ng suporta at hustisya mula sa mga dapat sana itinitingala. Tataki ko, pakiusap ni Mayumi sa isang matandang iginagalang sa kanilang lugar, ang lupang iyon ay pamana ng aming mga ninuno, ang pinagkukunan ng aming buhay. Bakit po tila walang nangangahas na manindigan para sa tama? Takot po ba ang lahat kay Kapitan Reyes? Isa sa mga matatanda, sa mahina at alanganing boses, ay sumagot, Hija, alam naming hindi ito makatarungan, pero malaki ang kapangyarihan ni Kapitan. Marami siyang koneksyon hanggang sa probinsya. Natatakot kami na kung makikialam kami, baka magdulot pa ito ng mas malaking problema sa aming mga pamilya. Lahat ng pagtatangka ni Mayumi ay nauwi sa wala. Bawat pinto na kanyang kinatok ay tila isinasara ng tabing ng takot at impluensya ni Kapitan Reyes. Ang lahat ay tila pipi, pinipiling manahimik sa ilalim ng anino ng mapang-aping kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumuko, ang pagtanggi at takot na kanyang nasaksihan, ay lalo pang nagsindi sa determinasyon ni Mayumi na hanapin ang hustisya. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit hindi siya atras. Kahit na ang bawat pagtatangka ni Mayumi na makakuha ng linaw mula sa mga opisyal at nakatatanda sa baryo ay nauwi sa katahimikang puno ng takot, hindi nawala ang kanyang determinasyon. Sa katunayan, ito pa ang lalong nagpaalab sa kanyang pagnanais na humanap ng butas para sa katarungan. Sige, kung ayaw nilang magsalita, hahanapin ko ang mga taong may kaparehong sinapit, bulong ni Mayumi sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buong pagpapasya. Alam niya na sa likod ng pader ng takot na iyon, tiyak na marami pang ibang residente ang naging biktima ng parehong modus ng pangangamkam ng lupa. Sinimulan ni Mayumi na libutin ang mga sulok ng baryo, mula sa bahay-bahay, mula sa isang bukid patungo sa isa pa, nilalapitan ang mga residenteng sa tingin niya ay may kaparehong karanasan. Magandang araw po, Tay, Nay, bati ni Mayumi ng may kabaitan ngunit direkta. Ako po si Mayumi, anak ni Aling Elena. Narinig ko po na ang lupa ninyo ay inangkin din ni Kapitan Reyes. Sa simula, karamihan sa mga residente ay sumagot ng may pagdududa at pag-aatubili. Naku, Ning Mayumi, usapin iyan ng malalaking tao. Hindi kami nangangahas makialam, sabi ng isang magsasakang may katandaan na, at mabilis na umiwas ng tingin. Pero hindi po ba't karapatan ninyo ang lupang iyon? Hindi po ba't iyan ang ikinabubuhay ninyo at ng inyong pamilya? Hindi sumuko si Mayumi. Patuloy niyang sinubukang kumbinsihin sila, ipinapaliwanag na kung sila ay magkakaisa, mas magiging malakas ang kanilang boses. Kung mananahimik lang po tayo, patuloy silang gagawa ng gusto nila. Hindi po ba't may karapatan tayong ipaglaban kung ano ang atin? Dahan-dahan, ilang residente ang nagsimulang magbukas ng kanilang saloobin. Sa totoo lang, Neng, bulong ng isang batang ina na may bakas ng pag-aalala sa mukha.
Gusto rin naming lumaban. Ang lupa namin, inagaw sa hindi makatarungang dahilan. Ano na lang ang ipapakain ko sa anak ko kung kukunin ang palayan na ito? Mahina ang kanyang boses, halos pabulong, na tila takot na may makarinig. Pero ang mga bata ni Kapitan madalas mag-ikot dito. Pinagbabantaan kami na pahihirapan ang aming buhay kapag nagsalita kami. Malakas din ang pressure mula sa mga kapitbahay at kamag-anak. Natatakot kami, Neng. Nakikinig si Mayumi ng may buong atensyon. Ang kanyang puso ay nadudurog. Ramdam niya kung gaano kalalim ang takot na bumabalot sa mga taga-baryo. Naiintindihan ko po, Nay. Normal po ang matakot. Pero kung patuloy tayong mananahimik, patuloy nila tayong aapihin, sabi ni Mayumi, sinusubukang magbigay ng lakas ng loob. Hindi ko po hinihiling na lumaban kayo ng mag-isa. Maghanap po tayo ng paraan ng sama-sama. Kahit man lang, maaari po ba ninyong ikwento ang inyong naranasan? Bawat kwento ay mahalaga para mabuksan ang katotohanan. Gayunpaman, napagtanto ni Mayumi na ang takot ay malalim na ang ugat. Ang banta ng mga tauhan ng kapitan, dagdag pa ang bigat ng panlipunang pressure, ang nagtulak sa karamihan na manahimik na lamang at magtiis. Nais nilang lumaban, ngunit ang anino ng nakakatakot na kahihinatnan ay nagpilit sa kanila na lunukin ang pait ng kawalang katarungan. Sa huli, kinailangan ni Mayumi na tanggapin ang mapait na katotohanan. Sa simula ng laban na ito, marahil ay mag-isa siyang tatayo. Ngunit hindi nito natinag kahit kaunti ang kanyang determinasyon. Sa katunayan, ang pag-iisa na ito ay lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na dapat siyang manatiling matatag, gaano man kabigat ang mga pagsubok na kanyang haharapin. Kahit na kinailangang lunukin ang pait ng makitang ang karamihan sa mga residente ay nakagapos sa takot, hindi sumuko si Mayumi. Sa katunayan, ang katahimikan ng suporta ay lalo pang nagpaalab sa apoy ng paglaban sa loob niya. Hindi niya hahayaang basta na lang maagaw ang lupa ng kanyang ina. Kung hindi sila maglalakas loob na magsalita, ako ang sisigaw ng katotohanan ito, desidido niyang sabi sa kanyang sarili. Nang umagang iyon, mabilis na kumalat ang masamang balita. Isang malaking bulldozer at iba pang mabibigat na kagamitan ang dumating na, handang patagin ang palayan ng kanyang ina. Nagmamadaling tumakbo si Mayumi patungo sa bukid. Pagdating niya roon, isang tanawing dumurog sa kanyang puso ang sumalubong sa kanya. Isang dambuhalang ekskavator ang nakahanda na sa gilid ng palayan. Ang makina nito ay umuugong, handang wasakin ang mga uhay ng palay na malapit ng anihin. Ang mga trabahador ng proyekto ay abala sa paggalaw. Samantala, ilang residente ang nakatayo lamang sa malayo, nanonood ng may pighati, ngunit hindi nangangahas na lumapit. Tigil, malakas na sigaw ni Mayumi. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Mabilis siyang tumakbo, nilampasan ang mga linyang tila hindi nakikita, at buong tatag na tumayo sa gitna ng palayan. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa harap ng naglalakihang makinarya. Isang porma ng proyekto ang lumapit sa kanya, bakas ang inis sa mukha. Hoy, Neng, umalis ka dyan. Proyekto ito ng barangay. Huwag kang humarang sa trabaho, sigaw nito. Amin ang lupang ito. Lupang pamana ng aming pamilya, sagot ni Mayumi, hinihingal ngunit matalim ang tingin. Wala kayong karapatang patagin ito. Ito ay pangangamkam. Umismid ang porman. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Neng. May utos na mula kay Kapitan Reyes. Umalis ka o pipilitin ka namin. Umiling si Mayumi ng buong diin. Hindi ako aalis. Hindi ninyo magagalaw kahit isang dangkal ng lupang ito. Ang kanyang galit sa kawalang katarungang kitang-kita sa kanyang harapan ay umabot na sa sukdulan. Mag-isa siyang tumayo, hinahamon ang ugong ng makina at ang banta ng mga trabahador. Tila ang mga paa niya ay nakaugat ng malalim sa putik ng palayan, tumatangging sumuko. Alam niyang mag-isa siya, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Bawat hininga niya ay isang paglaban. Bawat segundong lumilipas sa gitna ng bukid na iyon ay isang pahayag na hindi siya yuyuko sa pang-aabuso. Ang katatagan ni Mayumi sa gitna ng palayan na hendak patagin ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Napilitang itigil ng mga trabahador ang kanilang gawain.
Samantala, ang grupo ng mga residente na kanina inanonood lang mula sa malayo ay nagsimula ng lumapit, nag-uusisa sa dramang nagaganap sa kanilang harapan. Sa gitna ng tensyon, isang mamahaling itim na sasakyan ang humarurot palapit at huminto, hindi kalayuan sa lugar. Mula rito ay bumaba si Kapitan Ricardo Ricky Reyes, ang dominanteng figura na matagal nang pinagmumulan ng takot ng marami. Ang aura ng kapangyarihan at kayabangan ay malinaw na mababakas sa kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Bakit nakahinto ang trabaho? Tanong ni Reyes na may boses na animoy kulog. Tiningnan niya ang mga nagkukumpulang tao, bago tuluyang napako ang kanyang tingin kay Mayumi na nakatayo pa rin sa gitna ng maputik na palayan. Mayumi, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan ngayon din, utos niya, ang tono ay puno ng otoridad. Hindi na tinag si Mayumi. Ang galit na kanyang pinipigilan mula pa sa simula ay sumabog na. Tinitigan niya si Reyes nang may mapanghamong tingin. Hindi ako aalis, Kapitan. Ang lupang ito ay pag-aari ng aming pamilya, hindi sa inyo para sa peking proyekto ninyo, sigaw ni Mayumi. Ang kanyang boses ay malakas at matapang, tinatagos ang kayabangan ni Reyes. Akala niyo ba basta-basta niyo na lang maaagaw ang karapatan ng iba dahil lang may kapangyarihan kayo? Isa lang kayong magnanakaw na nagpapanggap na lider ng baryo. Namula ang mukha ni Reyes. Ang matatalim na salita ni Mayumi na sinabi sa harap ng maraming residente at trabahador ay malinaw na isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ang mapahiya sa publiko. Sumabog ang kanyang galit. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan, batang paslit, sigaw niya at mabilis na lumapit. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Ngunit hindi natakot si Mayumi sa kung ano ang kanyang haharapin. Ang kanyang inang si Aling Elena, na mula pa sa simula ay nanonood ng may pigil na hininga, ay hindi na nakatiis. Sa kabila ng kanyang marupok na katawan, mabilis na nilapitan ni Aling Elena ang kanyang anak. Ricky, ano ba ang ginagawa mo? Tama na, Ricky, sigaw ni Aling Elena, ang boses ay garalgal dahil sa pinaghalong luha at galit. Ngunit ang pagtatanggol ng isang ina ay hindi nagtagal. Itinulak ni Reyes si Aling Elena hanggang sa bumagsak ang matanda sa putikan, hindi kalayuan sa kanyang anak. Huwag kang makialam, matanda. Usapan namin ito, sigaw niya ng may kabastusan. Nang makita ni Mayumi ang kanyang inang nakasubsob sa putik, gumuho ang kanyang mundo. Inay! Diyos ko, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya habang sinusubukang abutin ang kamay ni Aling Elena. Ang mga residente na nakasaksi sa buong pangyayari ay natigilan, napuno ng takot ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga labi ay nakatikom dahil sa nakakaparalisang pangamba. Ilan sa kanila ay gustong lumapit, gustong tulungan si Mayumi at ang kanyang ina, ngunit ang banta mula kay Reyes at sa kanyang mga tauhan ay napakatotoo. Tingnan niyo lang, sinumang maglakas loob na tumulong sa kanila ay magkakaparehong kapalaran. Ang banta ni Reyes ay umalinggaw sa gitna ng katahimikan, lalong nagpabigat sa dibdib ng mga residente. Walang nangahas na lumaban. Nanonood lamang sila habang si Mayumi at ang kanyang ina ay hinahamak, nakahandusay sa putik, habang ang bulldozer ay muling naghahandang umandar. Ngunit sa gitna ng mga taong natatakot, nang hindi namamalaya ni Reyes o ng kanyang mga alipores, isang maliit na himala ang nagaganap. Isang lalaki na kanina pa nakatayo sa paligid ng palayan, si Juanito, ay hawak ang kanyang cellphone. Nire-record niya ang buong pangyayari. Ang aroganting kilos ni Reyes, ang sigaw ni Aling Elena, at ang pananahimik ng mga residente, lahat ay malinaw na nakunan sa memorya ng cellphone na iyon. Handa nang maging isang piping saksi na magsasalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga boses na pinatahimik. Ilang oras lamang ang lumipas, sa gitna ng ingay ng social media, nagsimulang kumalat ang video. Sa simula, sa mga lokal na grupo lamang, pagkatapos ay umabot sa mas malalaking platform. Ang epekto nito ay pambihira. Sa maikling panahon, nag-viral ang video sa buong bansa, in-upload muli ng libu-libong account, pinanood ng milyon-milyong beses, at nagsimula ng isang malaking alon ng simpatsya para kay Mayumi at sa kanyang ina. Ang mga sigaw ng galit at panawagan para sa hustisya ay bumaha sa internet. Hindi ito nakaligtas sa pansin ng pambansang media.
Ilang oras matapos sumabog ang video, walang tigil ang pagring ng telepono sa mga newsroom sa Maynila. Isang bata at dedikadong mamamahayag mula sa kabisera, si Leo Cruz, na kilala sa kanyang katapangan sa pagbubunyag ng mga kaso ng korupsyon, ay agad na tumugon. Kailangan nating i-cover ang kasong ito ng live, sabi ni Leo sa kanyang editor, nagniningas ang mga mata sa determinasyon. Mayroong matinding kawalang katarungan doon. Kailangan nating maging boses para sa mga pinatahimik. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inihanda ni Leo ang kanyang pag-alis patungo sa maliit na baryo na iyon. Determinado siyang hukayin ang katotohanan sa likod ng video na gumimbal sa buong bansa. Ang alon ng simpatya at galit ng publiko ay lumikha ng isang momentum na hindi mapipigilan, nagbubukas ng bagong kabanata sa pakikipaglaban ni Mayumi na ngayon ay hindi na nag-iisa. Libu-libong mata na ang nakasaksi at milyon-milyong puso ang humihingi ng katarungan. Ang alon ng galit ng publiko na sinindihan ng viral video ay nagpaalab sa interes ng pambansang media. Hindi nagtagal, ang maliit na baryo ng San Isidro ay naging sentro ng atensyon. Ang batang mamamahayag mula sa Maynila, si Leo Cruz, na dumating nang may nag-aalab na determinasyon, ay agad na sinimulan ang kanyang investigasyon. Hindi lamang siya umasa sa video na kumakalat, kundi direkta siyang nakipag-ugnayan sa mga residente, sinusubukang basagin ang pader ng takot na matagal nang bumabalot sa kanila. Nay, ako po si Leo Cruz mula sa pambansang media. Nais po naming alamin ang katotohanan tungkol sa lupa ni Aling Elena at ni Mayumi, sabi ni Leo sa isang malumanay ngunit mapanghikayat na paraan sa ilang residente na kanyang nakausap. Mayroon po ba sa inyo na may impormasyon o ebidensya tungkol sa pagmamay-ari ng lupa? Sa simula, tulad ng naranasan ni Mayumi, nagpakita ng pag-aatubili ang mga residente. Wala kaming alam dyan, Hijo. Huwag mo na kaming isali, sabi ng isang residente at mabilis na umiwas. Ngunit hindi sumuko si Leo. Patuloy niya silang kinumbinsi, ipinapaliwanag na ngayon ay maisuporta na mula sa buong bansa at ito na ang tamang panahon para magsalita. Dahan-dahan, sa ilalim ng pangakong hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan at sa paniniwalang maririnig ang kanilang boses, ilang residente ang nagsimulang magsalita. Naaalala ko po ng mabuti, sir, bulong ng isang matandang lalaki na dating malapit na kapitbahay ng pamilya ni Mayumi. Ang lupang iyon ay pag-aari talaga ng lolo ni Mayumi. May titulo iyon dati, nakatago ng maigi sa kanilang bahay. Ang testimonya na iyon ay naging isang mahalagang pahiwatig. Sa tulong ni Mayumi, sinimulan ni Leo na halungkatin ang mga lumang papeles sa bahay ni Aling Elena. Hinalughog nila ang mga bunto ng luma at marupok na dokumento, bawat sulok ng aparador at mga kahon. At hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, sa loob ng isang lumang bowl na nakatago sa itaas ng bahay, natagpuan nila ang isang rolyo ng papel na naninilaw na. Heto na, inay, masayang sigaw ni Mayumi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ito ang titulo ng mana mula kay Lolo. Malinaw na nakasulat na lehitimong pag-aari ito ng ating pamilya. Agad na kinuhanan ng litrato ni Leo ang dokumento. Ito ay isang napakalakas na ebidensya, Mayumi, sabi niya, puno ng galak ang kanyang boses. Idagdag pa ang testimonya ng mga residente na sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Mayroon na tayong matibay na pundasyon para labanan si Kapitan Reyes. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumilinaw. Ang pagkatukla sa matagal nang nawawalang titulo ay hindi lamang isang sinag ng pag-asa, kundi isang sulo na magbibigay liwanag sa mahabang daan patungo sa katarungan. Ang pagkatukla sa tunay na titulo ng lupa, kasama ang matapang na testimonya mula sa ilang residente, ay naging isang kritikal na pagbabago sa laban. Si Mayumi, na sinusuportahan ng muling nag-aalab na diwa at paniniwalang nasa panig na niya ang katotohanan, ay hindi na nag-atubiling gumawa ng mas malaking hakbang. Ang batang mamamahayag na si Leo, na nakita mismo ang paghihirap ni Mayumi at ng kanyang pamilya, ay nakipag-ugnayan sa kanyang network ng mga aktivista at abogado sa Maynila. Hindi lang ito tungkol sa lupa, Leo, sabi ni Mayumi sa mamamahayag, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ay tungkol sa katarungan, tungkol sa dignidad. Kailangan nating dalhin ang kasong ito sa korte. Dapat managot si Kapitan Reyes sa kanyang mga ginawa. Sumang-ayon si Leo. Tama ka, Mayumi.
Nakipag-ugnayan na ako sa ilang kasamahan. May isang non-governmental organization, GNE, na nakatuon sa mga isyu ng lupa at handa silang tumulong. Mayroon ding isang pro bono lawyer, si Attorney Sandoval, na napakahusay sa mga kaso ng korupsyon sa lupa. Handa silang samahan ka. Hindi nagtagal, dumating sa baryo ang mga kinatawan mula sa DE at si Attorney Sandoval. Agad nilang pinag-aralan ang lahat ng ebidensyang nakalap, ang viral video, ang titulo ng lolo ni Mayumi, at ang mga na-record na testimonya ng mga residente. Napakalakas ng ebidensya mo, Mayumi, sabi ng abogado, habang tinitingnan si Mayumi ng may paghanga. Sobra-sobra pa ito para makapagsampa ng kaso. Dadalhin natin ito sa antas ng probinsya. Magiging mahalagang halimbawa ito para sa baryong ito at marahil sa iba pang baryo na nakakaranas ng parehong problema. Nakahinga ng maluwag si Mayumi, ngunit alam niyang mabigat ang laban na darating. Magiging mahaba po ba ito, attorney? Tanong niya. Malamang, Hija. Ang mga land grabbing syndicate at mga opisyal na sangkot ay karaniwang may malakas na koneksyon, sagot ng abogado. Ngunit sa mga ebidensyang hawak natin at sa napakalaking suporta ng publiko, malaki ang pagkakataon nating manalo. Ididemanda natin ang kapitan at sisiguraduhin nating makakamit ang hustisya. Sa buong suporta ng DE at ni Atty. Sandoval, opisyal na nagsampa ng kaso si Mayumi laban kay Kapitan Reyes. Ang kaso, na dati isang personal na sigalot lamang, ay umakyat na sa mas malaking isyu ng batas at nakakuha ng atensyon ng mga otoridad sa antas ng probinsya. Ang pakikipaglaban ni Mayumi ay hindi na lamang para sa pagtatanggol sa lupa ng kanyang pamilya, kundi naging simbolo na ng paglaban sa korupsyon at kawalang katarungang matagal nang nakaugat. Ang opisyal na paggulong ng proseso ng batas ay nagdala ng bagong pag-asa, ngunit nagbukas din ng isang kahon ng Pandora na mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Ang kasong isinampa ni Mayumi ilaban kay Kapitan Reyes, na ngayon ay suportado ng DE at abogado, ay hindi lamang nakakuha ng atensyon ng korte, kundi nag-udyok din ng mas malalim na investigasyon mula sa mga otoridad sa probinsya. Ang kasong ito ay may malakas na indikasyon ng maling paggamit ng pondo ng bayan, sabi ng isang investigador mula sa Provincial Prosecutor's Office sa grupo ni Mayumi sa isang lihim na pagpupulong. Magsasagawa kami ng audit sa ecotourism project na ipinangangalandakan ni Kapitan Reyes. Tumango si Mayumi. Sigurado po akong may mali, sir. Mula pa sa simula, kahinahinala na ang proyektong iyon. Walang transparency, at ang perang dapat sana ay para sa pagpapaunlad ng baryo ay tila hindi nakakarating sa mga residente. Sinimulan ang malalimang investigasyon. Ang grupo ng mga auditor at investigador ay bumaba mismo sa baryo, sinuri ang mga dokumentong pinansyal ng barangay at kinapanayam ang mga taong may kinalaman. Hindi nagtagal, napatunayan ang hinala ni Mayumi. Isiniwalat ng ulat ng audit ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Kapitan Reyes ay isa lamang pekeng proyekto. Ito ay malinaw na pagnanakaw, sabi ng isa sa mga auditor ng may galit, ipinapakita ang isang bunto ng dokumento kay Mayumi at sa kanyang grupo. Ang napakalaking halaga para sa pagpapaunlad ng baryo ay ninakaw. Walang pisikal na konstruksyon na tumutugma sa ulat. At ang mas malala pa, natuklasan namin na mayroong mga daloy ng pera patungo sa mga bank account ng ilang opisyal sa antas ng munisipyo. Ang balitang ito ay nakagulat ngunit kasabay nito'y nagpatibay sa posisyon ni Mayumi. Ang pagkakabunyag ng isang network ng korupsyon na kinasasangkutan hindi lamang ni Kapitan Reyes, kundi pati na rin ng mga mas mataas na opisyal ay naglantad sa sistematikong kabulukan na matagal nang nakatago. Kaya pala hindi siya nag-iisa, bulong ni Mayumi, halo-halong galit at kasiyahan ang nararamdaman dahil nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Bahagi siya ng isang mas malaking sindikato. Kailangang matapos ito. Ang kaso ng pangangamkam ng lupa ni Mayumi ay naging isang malakihang investigasyon ng korupsyon na kinasasangkutan ng maraming tao. Ang pagkakabunyag ng peking proyekto at ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng munisipyo ay isang malaking dagok para kay Kapitan Reyes. Ang balita tungkol sa investigasyon ng piskalya at sa audit na naglantad ng pagnanakaw ay kumalat na parang apoy sa mga residente, unti-unting ginigiba ang kapangyarihang matagal niyang hawak.
Si Reyes, na dati mayabang at pakiramdam ay hindi magagalaw, ay nagsimula ng magpakita ng mga senyales ng pag-aalala. Paano nangyari ito? Sino ang naglabas ng lahat ng ito? Sigaw ni Reyes sa telepono, ang boses ay puno ng galit na maihalong takot sa isa sa kanyang mga tauhan. Lahat ng ebidensya ay nabura na, ang pondo ay nailipat na. Ngunit huli na ang lahat para sa pagtatangka ni Reyes na pagtakpan ang kanyang mga ginawa. Ang mga residente ng baryo, na dati pinatahimik ng takot, ay nagsimula ng mag-angat ng kanilang mga ulo. Ang pag-aresto sa ilang opisyal ng munisipyo na sangkot sa kaso ay naging mitsa ng kanilang katapangan. Ang mga bulungan ay naging usap-usapan at pagkatapos ay naging mga sigaw na humihingi ng hustisya. Nang makita ang sitwasyon na hindi na makontrol, alam ni Reyes na ubos na ang kanyang oras. Nagpasya siyang tumakas. Nagmamadali niyang inipon ang natitirang pera ng baryo na kanyang ninakaw, isinilid sa isang malaking bag. Kailangan kong makaalis dito bago mahuli ang lahat, naisip ni Reyes, kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Wala nang ibang paraan. Ngunit sawa na ang mga taga-baryo. Masyado na silang nagdusa ng matagal sa ilalim ng kanyang tiranikong pamumuno. Habang sinusubukan ni Reyes na tumakas gamit ang kanyang sasakyan, humaharurot sa makitid na kalsada ng baryo, isang grupo ng mga residenteng nag-aabang na ang pumaligid sa kanya. Isang pansamantalang harang ang ginawa upang isara ang daan. "Hinto, Reyes! Hindi ka makakataka sa hustisya," sigaw ng isang residente. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw kasama ng sigawan ng iba pa. Nagpanik si Reyes at sinubukang lampasan ang mga tao. "Tumabi kayo! Huwag niyo akong harangan," sigaw niya. Ngunit walang natinag. Sa halip, lalo pang nagsiksikan ang mga tao. Hinila nila si Reyes palabas ng kanyang sasakyan. "Akala mo matatangay mo ang pera namin," sigaw ng isa pa. Sumiklab ang kanilang emosyon. "Inagaw mo na ang lupa namin, ngayon pati pera namin agawin mo pa." Sa gitna ng nagagalit na mga tao, si Reyes, na wala nang magawa, ay tuluyang nahuli ng mga residente. Ang pera ng baryo na dala niya ay nailigtas. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis na nakatanggap na ng ulat at nagmamanman sa sitwasyon. Si Reyes, na dati kinatatakutan, ay sumuko na lamang na may maputlang mukha habang isinusuot ang posa sa kanyang mga pulso. Ang dramatikong pag-aresto na ito ay naging simbolo ng pagtatapos ng rehimeng korap na matagal nang sumakal sa baryo. Ang pag-aresto kay Kapitan Reyes ng mga residente at pulisya ay simula pa lamang ng bagong kabanata. Ang pangyayaring iyon ay nag-udyok sa pulisya at piskalya na kumilos ng mas mabilis at mas malawakan. Matapos mapusasan si Reyes, isang mas malalim at organisadong imbestigasyon ang sinimulan na nakatuon sa pagbuwag sa buong network ng krimen na matagal nang kumikilos sa likod ng lahat. Marami kaming natagpo ang ebidensya mula sa cellphone ni Reyes at sa mga dokumentong nakumpiska sa barangay hall, paliwanag ng isang hepe ng imbestigasyon kay Mayumi at sa kanyang abogado sa himpilan ng pulisya sa probinsya. Hindi lamang ito kaso ng peking proyekto. May malakas na indikasyon na ito ay isang sindikato ng land grabbing na matagal nang kumikilos na kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal sa iba't ibang antas. Nakikinig ng mabuti si Mayumi, ang puso niya ay maihalong galit at pag-asa. "Kaya mas malaki pa po pala ito sa inaakala ko," tanong niya. "Tama ka, Mayumi," sagot ng investigador. Mayroon silang maayos na modus operandi, pamimiki ng dokumento, ananakot sa mga residente, at panunuhol sa mga opisyal para mapabilis ang kanilang mga gawain. Karamihan sa mga kaso ng pangangamkam ng lupa sa baryong ito at sa mga kalapit na baryo ay malamang na magkakaugnay. Ilang araw ang lumipas, sunod-sunod na ang balita ng mga pag-aresto. Mabilis na kumilos ang pulisya at mga investigador ng piskalya, dinadakip ang mga opisyal na sangkot, kabilang na ang ilang taga-munisipyo na nabanggit sa ulat ng audit. Ang sindikato ng land grabbing at korupsyon na matagal nang nakatago ay isa-isang nabuwag. Ang mga lider ng komunidad na dati na nahimik ay naglakas loob ng magbigay ng testimonya. Sa gitna ng proseso ng batas, dumating ang magandang balita para kay Mayumi at sa kanyang ina. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya, kabilang na ang titulong natagpuan ninyo at ang testimonya ng mga saksi, nagpasya na ang korte, sabi ng abogado ni Mayumi nang may ngiti sa labi. "Ang lupa ng inyong pamilya ay opisyal nang ibinabalik sa inyo ng buo.
At para sa mga pinsalang inyong dinanas, makakatanggap din ang iyong ina ng karampatang bayad pinsala. Bumuhos ang luha ng kagalakan sa mga pisngi ni Aling Elena. Salamat sa Diyos. Salamat, anak. Salamat po, Panginoon, sabi niya habang mahigpit na niyayakap si Mayumi. Matapos ang ilang buwang pakikipaglaban at pagtitiis, sa wakas ay pumanig sa kanila ang katarungan. Ang baryo ay unti-unti nang nakahinga ng maluwag. Dahil sa paglilinis sa hanay ng pamunuan mula sa mga tiwaling opisyal, sinimula ng baryo na ayusin ang sarili, tungo sa isang mas malinis at tapat na pamahalaan, binubuo muli ang tiwala ng mga residenteng matagal nang nasira. Habang gumugulong ang gulong ng katarungan at nabubunyag ang kabulukang matagal nang nakaugat, ang buhay sa maliit na baryo ay tila muling sumigla. Ang pag-aresto kay Kapitan Reyes at sa kanyang mga kasabwat, at ang pagkakabuwag ng buong sindikato ng land grabbing, ay naging isang makasaysayang pangyayari na lubusang nagpabago sa mukha ng baryo. Ang hangin na dati mabigat dahil sa takot ay unti-unting napalitan ng simoy ng pag-asa at bagong tiwala. Salamat naman at sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag, sabi ng isang residente sa kanyang kapitbahay, may ngiti sa kanilang mga labi. Ligtas na ang lupa natin at nakakulong na si Reyes. Wala nang mang-aagaw ng karapatan natin. Ang tiwala ng komunidad sa sistema at sa kanilang bagong pinuno ay nagsimulang manumbalik. Ang mga bukas na talakayan tungkol sa kinabukasan ng baryo ay naging pangkaraniwan na sa barangay hall, hindi na binabagabag ng takot sa pananakot. Nagsimula muli ang pag-unlad ng baryo, sa pagkakataong ito'y may mahigpit na pagbabantay mula sa mga residente at tulong mula sa mga independiyenteng organisasyon. Bawat piso ng pondo ng baryo ay masusing binabantayan, tinitiyak na ang bawat proyekto ay tunay na para sa kapakanan ng lahat, hindi para sa pagpapayaman ng ilan. Kailangan nating tiyakin na hindi na ito maulit, sabi ni Mayumi sa isang pagpupulong kasama ang mga lider ng komunidad at kinatawan mula sa bagong pamahalaang panlalawigan. Ang transparency at accountability ang susi. Kailangan nating bumuo ng isang matatag na sistema para wala nang maging butas para sa korupsyon. Isa sa mga nakatatanda sa baryo na may namumugtong mga mata ay tumingin kay Mayumi ng may buong paggalang. Ning Mayumi, ikaw ang tagapagligtas ng aming baryo. Dahil sa iyong katapangan, muling nakabangon ang lugar na ito. Isang maliit na ngiti lamang ang isinukli ni Mayumi, nakakaramdam ng ginhawa, ngunit alam niyang mahaba pa ang paglalakbay. Hindi lang po ito katapangan ko, Lolo. Ito po ay katapangan nating lahat, ng mga taga-baryo na sa wakas ay naglakas loob na magsalita, sagot ni Mayumi ng may kababaang loob. Dahan-dahan, ang baryo ay unti-unting nagbago para sa mas mabuti. Ang aura ng katapatan at kalinisan ay nagsimulang bumalot sa bawat sulok. Ang mga proyektong dati na pabayaan ay ipinagpatuloy ng may bagong sigla, kasama ang aktibong partisipasyon ng mga residente. Inayos ang mga paaralan, pinalapad ang mga kalsada, at sinimulan ang mga programang pangkabuhayan. Ang baryo na dating nakagapos sa kuko ng korupsyon ay tumitingin na ngayon sa hinaharap ng may optimismo, isang buhay na halimbawa na ang katarungan, kahit mabagal, ay palaging hahanap ng paraan. Matapos ang ilang buwang paglilitis, dumating na ang sandali ng paghukom. Ang silid hukuman sa Kapitolyo ay puno ng mga taga-media, mga taga-baryo na dumating para magbigay ng suporta, at iba't ibang taong may kinalaman. Mabigat ang tensyon sa hangin. Si Mayumi, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ay nagpapakita ng malalim na kahinahunan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang malaking sorpresa siyang malapit ng ibunyag. Binibining Mayumi, mayroon ka bang huling pahayag bago basahin ang hatol? Tanong ng hukom, ang boses ay matatag at nakatuon kay Mayumi. Tumayo si Mayumi, lumakad patungo sa harap. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanya, at lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang mga naroroon. Kagalang-galang na hukom, mga ginoo, mga ginang, mga minamahal na kababayan, nagsimula si Mayumi sa isang malinaw at may otoridad na boses. Sa loob ng mahabang panahon, narito ako bilang isang biktima. Isang anak na ipinaglalaban ang karapatan sa lupa ng kanyang magulang. Isang residente ng baryo na lumalaban sa kawalang katarungan. Tumango ang mga nakikinig, ang ilan ay nagbubulungan bilang pagsang-ayon. Kilala nila si Mayumi bilang isang matapang na dalaga na lumaban sa kapangyarihan.
Ngunit, pagpapatuloy ni Mayumi, huminto sandali, may isang bagay na hindi ko pa naipapaalam sa publiko. May isang bahagi ng kwentong ito na matagal kong itinago para sa mas malaking kapakanan. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi na mga mata ng isang biktima, kundi mga mata ng isang taong may hawak ng buong kontrol. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtatanong kung ano ang sasabihin ni Mayumi. Maging si Leo Cruz, ang mamamahayag, ay nagtaas ng kilay, nararamdaman na may malaking mangyayari. Nang may buong kumpiyansa, nagpatuloy si Mayumi, mula pa sa simula ng pagbabalik ko sa baryo. Hindi ako dumating bilang isang ordinaryong residente na nagkataong umuwi. Narito ako na may isang misyon. Huminto siyang muli, hinayaang mag-antay ang lahat. At sa isang mas malakas at mariing boses, inihayag ni Mayumi ang kanyang tunay na pagkatao na matagal ng lihim. Ang pangalan ko ay Mayumi Santos, at ako ay isang batang piskal na inatasang mag-undercover ng Office of the Provincial Prosecutor upang imbestigahan ang malawakang korupsyon at land grabbing sa mga baryo. Ang silid hukuman ay biglang natahimik. Ilang tao ang napasinghak. Ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanyang inang si Aling Elena, na alam na ang lihim na ito, ay nakatingin lamang kay Mayumi nang may mga luhang puno ng pagmamalaki. Ang gulat ay malinaw na mababaka sa mukha ng mga kapwa niya piskal at abogado na naroroon. Maging si Kapitan Reyes ay tila natulala. Si Mayumi, na matagal nang itinuturing na biktima lamang, ay pala ibahagi ng isang matalino at matapang na estratehiya ng batas. Isang rurok ng sorpresa na gumimbal sa buong silid hukuman at magpapabago sa pananaw ng publiko sa kasong ito. Ang pagbubunyag sa pagkatao ni Mayumi bilang isang batang piskal na nag-undercover ay yumanig sa buong silid hukuman, lumikha ng alon ng pagkabigla na umabot sa bawat sulok ng bansa. Napuno ng bulungan ang silid, mga ekspresyon ng gulat, paghanga, at kawalang paniwala ang makikita sa mukha ng lahat. Isang napakalaking sorpresa ang inihain, binabago ang naratibo mula sa isang kwento ng pakikipaglaban ng isang biktima, tungo sa isang napakatalino at matapang na estratehiya ng batas. Kaya, hinayaan mong saktan ka, ipahiya sa harap ng publiko, tanong ng isang reporter mula sa hanay ng media, ang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Isinugal mo ang sarili mong kaligtasan para sa misyong ito. Dahan-dahang tumango si Mayumi. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Tama po. Mayroong halaga na kailangang bayaran para mabuwag ang isang krimen na organisado at malalim na ang ugat, sagot niya. Ang boses ay umalingaw sa tahimik na silid hukuman. Alam ko po ang panganib, ngunit bahagi ito ng aming estratehiya upang makakuha ng matibay na ebidensya at mabuwag ang mas malaking network ng korupsyon. Walang maniniwala kung gaano kabulok ang sistema sa baryong iyon kung walang pangyayaring iayanig sa kamalayan ng publiko. Ang pro bono lawyer na si Atty. Sandoval, na noon lang din nalaman ang tunay na pagkatao ng kanyang kliyente, ay tumingin kay Mayumi nang may nagniningning na mga mata. Ito ang isa sa pinakamatapang na undercover strategy na nasaksihan ko, bulong niya sa kanyang katabi. Hinayaan niyang maging pain ang sarili niya para mahuli ang mas malalaking maninila. Isa sa mga piskal, na matagal nang nakikipagtulungan kay Mayumi nang hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao, ay nilapitan siya pagkatapos ng sesyon. Pambihira ka, Fiscal Santos, sabi nito, puno ng paggalang ang mukha. Hindi ko inaasahan ito. Isang napakatalinong hakbang. Kailangan namin ng isang reaksyon na totoo, na hindi maaaring pekin, paliwanag ni Mayumi, ang tingin ay napunta kay Aling Elena na nakangiti ng may pagmamalaki. Ang pananakit sa akin, bagamat masakit, ang naging buhay na ebidensya ng kayabangan at kalupitan ni Kapitan Reyes. Ang video na iyon ang naging susi na nagmulat sa mata ng publiko, at ang simpatsyang lumitaw ang nagbigay sa amin ng lakas upang ituloy ang mas malalim na investigasyon. Namangha ang publiko, ngunit nagsimula na ring maunawaan. Si Mayumi, na dati itinuturing na isang ordinaryong dalaga mula sa probinsya na naging biktima, ay palai ang arkitekto sa likod ng pagkakabunyag ng isang malaking krimen. Hindi lamang niya iniligtas ang lupa ng kanyang ina, kundi iniligtas din niya ang buong baryo mula sa tanikala ng korap na kapangyarihan. Ang kanyang kwento ay maitatala bilang isang tunay na patunay na ang katapangan at talino, kahit sa pagpapanggap, ay kayang yanigin ang pundasyon ng kawalang katarungan at magdulot ng tunay na pagbabago.
Ang pagbubunyag sa pagkatao ni Mayumi bilang isang batang piskal na nag-undercover ay hindi lamang nagpagulat sa publiko, kundi lubusang nagpabago sa pananaw ng lipunan sa buong kaso. Ang atensyon ng media at ng mga netizen, na dati nakasentro sa malungkot na kwento ng biktima, ay nabaling ngayon kay Mayumi bilang isang tunay na bayani sa likod ng lahat. Isang arkitekto ng katarungan na matalino at matapang. Hindi ko akalain. Talagang pambihira siya, sabi ng isang residente na nanood ng paglilitis, nangingilid pa rin ang luha sa pagkamangha. Handa siyang masaktan, mapahiya, para lang mabunyag ang lahat ng kasamaan. Sa social media, bumaha ang papuri para kay Mayumi. Ang mga hashtag na piskal na nagpanggap at Mayumi Bayaning Baryo ay naging trending, ipinapahayag ang paghanga ng publiko sa kanyang sakripisyo. Ito ay isang sakripisyong hindi matatawaran, isinulat ng isang kolumnista sa isang pambansang pahayagan. Hindi lamang niya iniligtas ang lupa ng kanyang ina, kundi nilinis din niya ang baryo mula sa ugat ng korupsyon na matagal nang nabubulok. Ang mga opisyal ng piskalya at iba pang ahensya ng batas, na dati nakikita lamang ang resulta ng trabaho ni Mayumi mula sa mga ulat, ay nagbigay ngayon ng pinakamataas na pagkilala. Ito ay isang halimbawa ng pambihirang katapangan at dedikasyon mula sa isang piskal, sabi ng isang mataas na opisyal sa isang press conference. Ang estratehiyang ito ay napatunayang epektibo sa pagbuwag ng isang network ng korupsyon na mahirap abutin sa ordinaryong paraan. Si Mayumi, pagkatapos ng paglilitis, ay nilapitan ng batang mamamahayag na si Leo Cruz. Mayumi, o Fiscal Santos. Talagang nakaka-inspire ka, sabi nito, puno ng paghanga ang boses. Bakit mo piniling danasin ang lahat ng iyon? Pwede ka namang kumilos agad bilang piskal mula sa simula. Ngumiti si Mayumi. Maniwala ka, Leo. Hindi magiging kasing epektibo ang paraang iyon, sagot niya. Kung dumating ako agad bilang piskal, magiging mas maingat sila. Mahirap makakuha ng ebidensya at hindi mabubuo ang tiwala ng mga residente ng ganoon kabilis. Sinadya kong hayaan ang sarili kong masaktan at mapahiya para makita ng publiko kung gaano kasama at arogante ang kapangyarihan ni Reyes. Iyon ang biswal na ebidensya na hindi matatawaran na nagsindi ng galit ng publiko na siyang nagtulak sa amin na buwagin ang mas malaking krimen. Ang sagot ni Mayumi ay nagpatunay kung gaano katalino ang estratehiya sa likod ng bawat kilos niya. Hindi lamang siya isang biktima, kundi isang strategist na ginamit ang sariling pagdurusa bilang kasangkapan upang maabot ang isang mas dakilang layunin. Ang linisin ng baryo mula sa kuko ng korupsyon at ipaglaban ang hustisya para sa maraming inaapi. Hindi lamang niya iniligtas ang lupa at dignidad ng kanyang ina, kundi iniligtas din niya ang buong baryo. Nagbubukas ng bagong kabanata para sa isang mas tapat at makatarungang hinaharap. Matapos mabunyag ang lahat at tumayo si Mayumi bilang isang batang piskal na matagumpay na nagbuwag ng isang malaking network ng korupsyon, mabilis na umusad ang kaso patungo sa ganap na katapusan. Ang publiko ay namangha at na-inspire, at ang momentum na ito ay ginamit ng husto ng piskalya upang tapusin ang kaso hanggang sa mga ugat nito. Sa pagpapatunay na si Kapitan Reyes ay nagkasala sa pagnanakaw ng pondo at pangangamkam ng lupa, kasama ang pagkakabunyag ng iba pang sangkot sa sindikato, sisiguraduhin naming maibibigay ang karampatang parusa. Sabi ng isang senior na piskal sa isang press conference, kasama si Mayumi na ngayon ay nakasuot na ng kanyang opisyal na uniforme. Ang kasong ito ay isang patunay ng aming pangako na labanan ang korupsyon hanggang sa pinakasulok na lugar. Bumalik si Mayumi sa baryo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagpatupad ng batas na nagdala ng katarungan. Kinausap niya ang mga residente na dati takot, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya nang may paghanga. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo ngayon? Tanong ni Mayumi sa isang grupo ng mga residente. Nakahinga na po kami ng maluwag, Fiscal, sagot ng isang matandang babae, nangingilid ang luha. Dati, takot kaming magsalita. Ngayon, alam naming may nagtatanggol sa amin. Salamat, Neng, sa pagbabalik ng aming dignidad. Hindi nagtagal, ang katarungan ay tunay na nagkatotoo. Nagpasya ang korte na ang lupa ng pamilya ni Mayumi ay ibalik ng walang anumang kondisyon. Ang mga orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ay muling pinagtibay, inaalis ang lahat ng pagdududa. Higit pa rito, ang kanyang inang si Aling Elena ay nakatanggap ng karampatang bayad pinsala para sa lahat ng kanilang pinagdaanan.
Ang perang iyon ay hindi lamang kompensasyon, kundi isang simbolo ng paghilom. Mahigpit na niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak. Tapos na ang lahat, anak. Atin na ulit ang lupa, bulong niya. At hindi ko akalain na ang anak ko pala ay isang napakagaling na piskal. Niyakap ni Mayumi ang kanyang ina. Hindi lang po ito para sa atin, inay. Para po ito sa lahat ng taga-baryo. Sa baryo, ang kapaligiran ay lubusang nagbago. Ang dating kapitan na si Reyes at ang kanyang mga kasabwat ay nasa bilangguan na, nagsisilbing isang mahalagang aral para sa sinumang nagbabalak na gumawa ng katiwalian. Ang bagong pamunuan ng baryo, na pinili sa isang tapat at malinaw na paraan, ay nagsimulang ipatupad ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ang baryo ay unti-unting nagbago tungo sa isang mas malinis at tapat na komunidad. Inayos ang mga kalsada, itinayo ang mga pasilidad gamit ang pondong malinaw ang pinanggalingan, at ang tiwala sa pagitan ng mga residente at sa pamahalaan ay muling nanumbalik. Ang kwento ni Mayumi ay naging isang alamat, isang walang hanggang paalala na ang katarungan,